Magandang gabi sa ating lahat, sa mga dumalo, at sa mga dadalo pa, at sa mga nanonood sa mga live na yan. Maraming salamat po sa inyo. At gayon din po sa mga kapulisan natin na mga nagmamatsyag para sa kapayapaan sa lugar na ito. Maraming salamat po sa inyo mga kapulisan. Tunay nga po na kayo ay lingkod bayan. Ako po si Ferdinand de los Reyes, isang OFW advocate, leader na tumutulong sa mga distressed OFW natin. Retired na po ako. 21 years of service po ako nag-abroad. 8 years sa Saudi Arabia at 13 years naman po sa United Arab Emirates. Ako po ay isang dating Marcos loyalist, leader, hindi po supporter, leader. Dahil ang buong akala ko po ay magiging maganda ang kinabukasan ng ating bansa at ng mamamayan. Nakakalungkot isipin na noon naikipagdigmaan kami para ipagtanggol ang Pangulong ito. Nataliwas ang nangyayari ngayon. Instead na paunlarin ang ating bansa, ay ugat pa ng pamumulitika. At nasira ang kanyang mga pangako sa amin bilang isang leader. Napakaganda ng aming naririnig sa kanya nung mga panahong kami magkakasama pa. Subalit nang makita ko ang kanyang kaibahang pag-uugali dahil nung nag-uniteam, ang laki ng naitulong ni Ma'am Sara Bibi sa kanyang kandidatura. Nakakalungkot isipin dahil instead na magpangulo si Bibi Sara Duterte ay hindi na po ito nangyari dahil sa pakiusap ng mga Marcos na mag-Vice President na lang. At dahil nga ako'y Marcos loyalist nung mga panahon na yon, ay sinuportahan ko rin po si Ma'am Sara Duterte na nakita ko na tunay namang naglingkod sa ating bayan. Subalit, nakakalungkot isipin na yung uniteam na binuo ni Marcos at ng Duterte ay winasak mismo ni Pangulong Marcos. Doon nagsimula ako mag-isip dahil wala akong nakita sa panunungkulan ni Pangulong Duterte na hindi makatao at hindi makabayan. Ang lahat ng ginawa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay puro pagmamalasakit sa ating inang bayan at sa mamamayan dito. Naramdaman ko ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya't nang makita ko ang naramdaman ko na ibang Marcos na ito, ako'y nag-withdrawal of support at tumalikod sa kanya. Hindi po ako bumaliktad, hindi po ako bumalimbing. Ako po ay nagising sa katotohanan na walang pag-asa ang incompetent leader sa panahon natin ngayon. Saan ka naman nakakita na magaling na Pangulo na tayo ay paiinumin ng tubig baha na sa ganitong kalaking filter na ilalagay sa badya ng DSWD ay pwede daw natin inumin? Grabe. Ayop talaga. Nakakalungkot isipin. Puro pamumulitika ang kanilang ginagawa sa ating bansa. Na kung tutusin, mayaman ang bansang Pilipinas dahil ito ay nasa Biblia. Itong bansang Pilipinas ang tinaguringang lupang pinangako. The promised land is the Philippines. Subalit dahil sa mga super kurakot, super buwaboy na mga politiko, naghihirap ang ating bansa habang sila'y yumayaman at patuloy na nagpapayaman. Yan ba ang tamang tawaging public servant? Yan ba ang ating mga politiko na magpapaunlad ng ating bansa na sila pa ang nagnanakaw ng ating mga yaman? Tingnan nyo ang nangyayari ngayon. Ang mga kapitbahay nating bansa, ang Japan, ang Korea, ang Taiwan, ang Hong Kong, ang Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam,
ay umaangat na at kinikilala na maunlad na bansa. Habang tayo'y lumulubog sa kumunoy ng kahirapan dahil sa mga politikong tibawa na ayaw tigilan ang kaban ng bayan, maawa naman kayo sa bansang Pilipinas at sa mamamayan nito. Kayo ang dapat na nagpapaunlad ng bansa dahil kayo ang mga taong gobyerno. Kayo ang mga may kapangyarihan. Kayo ang mga abogado. Kayo ang mga public servant. Subalit ano ang ginawa nyo sa bansang Pilipinas? Isang malaking kahihiyan. Mga punyeta. Hindi ako marahas na tao. OFW ako. Bago ako lumabas ng bansa, katakot-takot na screening, katakot-takot na NBI, police clearance, kung ano-anong college yan. Bago kami makalis ng bansa. Kung may kaso ka, hindi ka makakalabas kahit barangay lang ang kaso mo. I mean to say, I am law-abiding citizen. Hindi po kami mga gumagawa ng kaguluhan. Kaya nga po, correction, itong nagaganap sa gabing ito ay hindi po traditional rally ng mga makakaliwa. Ito po ay rally o panawagan at pakiusap sa gobyernong sobra-sobra kung magnakaw. Sana naman maisip nyo na paunlarin ang bansang Pilipinas. Hindi lamang ang inyong mga pamilya. Hindi lamang ang inyong mga luxury life ang iniintindi nyo. Intindihin nyo naman sana ang bansa at ang mamamayan nito na sobra-sobra ng kahirapan. Tama na ang pamumulitika. Pansinin nyo ang kuryente. Dahil sa sobrang pamumulitika ninyo, hindi nyo na naiisip gampanan ang mga trabaho nyo. Hindi na kayo nakakaisip ng gumawa ng batas sa ikaunlad ng Pilipinas at ng mamamayan dito. Bagkos tirahan kayo ng tirahan, banatan kayo ng banatan, habang ang bansa natin ay nalulugmok na sa tubig baha. Habang ang bansa natin niyayanig na ng Panginoon upang gisingin ang mga puso niyong mga politiko na sobra-sobra nang nangungurakot. Kaya nga ang tawag ko sa inyo, mga buwaboy. Bakit buwaboy? Buwaya sa kapal ng balat at baboy kung lumabon ng pondo ng bayan. Kayo po ay mga tunay na buwaboy. Hindi po kayo mga public servant. Pansinin nyo, tama yung sinabi kanina ng isa nating tagapagsalita. Bakit nalagay sa ombudsman itong seremolya na hindi naman siya qualified? Dahil unang-una, kung siya mismo ay mayroong kaso. Pangalawa, ang anak niya mismo ay mayroon ding kaso. Pero bakit ito ang inilagay sa ombudsman? At bawal din po naman na maglagay ka sa isang pwesto na merong kasalukuyang pwesto sa DOJ. Binakante mo ang DOJ, pumunta ka sa ombudsman, what is the heck? Ano ibig sabihin yan? Paano na yung mga may kaso doon na sinampahan previously na mga kaalyado nila? Split second, kaya na nilang purahin yun. At wala nang makukuha mustisya ang mga nagsampa ng kaso doon. Dahil manipulated na po. Ganyan po karumi ang gobyerno natin ngayon. Kaya kami ngayon narito, hindi upang papagsakin ang gobyerno. Correction, hindi po para papagsakin, kundi para ipanawagan at ipakiusap na kung maaari, kung may puso ka, Pangulong BBM, it's better to step down because you are a incompetent leader. Kawawa naman po ang bansa at mamamayan. Gayahin mo na lamang po ang iyong ama na nung makita niya matindi na ang kaguluhan, nakita niya mga sundalo ng kabila at sundalo ng gobyerno ay magkakagulo at magpaparilan. Nagkaroon siya ng napakamagandang decision making. Ang umalis at sumama sa mga Amerikano sa Hawaii. Dahil po ayaw niyang
Dumanak ang dugo ng Pinoy sa Pinoy. Ayaw niyang makita na ang mga Pilipino ay nagpapatayan sa kanyang harapan. Aanoy niya ang pesto kung ang mga mamamayan naman ay isa-isa nang namamatay. Kaya nagdesisyon siyang umalis na at naging mapayapa ang lahat. Kaya kami narito, ipinapanawagan namin, ipinapakiusap namin sa Pangulong BBM na kung maaari, it's better, step down. Para sa kapayapaan at kaunlaran ng ating bansa. Walang makapal na muka pag kumilos na ang kapangyarihan ng Diyos. Kung wala sa Diyos, tayo may Diyos. Dahil tayo ang nakikiusap at tayo ang pinakapektado dito. At ito'y gabi-gabi natin ipinapanalangin. Ako, honestly speaking, ipinagpe-pray ko ang ating bansa na sana magkaroon ng kapayapaan. Ayaw natin ng marahas na digmaan. Ayaw natin ng marahas na kaguluhan. Pro-peace po tayo dito. Kaya nga ang mga kapulisan natin, tignan nyo, nawala na. Hindi na tayo binantayan. Bakit? Nagtiwala na sila sa mga naririnig nila na tayo ay hindi traditional rallyista. Tayo ay hindi mga rallyista para manggulo o para mangwasak ng gobyerno. Tayo ay narito upang ibahagi ang ating mga sentimento, ang ating mga karanasan, ang ating mga paghihirap, at upang iligtas ang ating bansang Pilipinas at sa ating mga next generation. Sana naman po, mahal na Pangulong BBM, pakiusap at panawagan namin sa inyo. Sana kung mahal nyo ang bansang Pilipinas, it's better to step down. Magiging hero ka pa. Dahil sa pagbababo as per Constitution, dapat kung sino ang dapat sumunod, siya ang dapat sumunod as per Constitution. Sana naman kayong mga politikong kurakot, kapag hindi kayo nagbago, kayong mga congressman, kayong mga senator, kapag nagpatuloy pa ang inyong mga pagnanakaw, it's better to shut down the Congress. Dahil wala naman kayong mga silbi. Kayo lamang ang ugat ng kahirapan. Kayo lamang ang ugat ng pagdurusa at pag-iyak ng aming mga anak. Dahil sa mga darating na panahon, baka hindi na namin mapag-aral ang aming mga apo dahil sa sobrang taas ng mga tuition fee. Kaya habang may panahon pa kayong mga politiko, huwag niyong i-underestimate kaming mga mamamayan. Dahil kami ang nagluklok sa inyo, kami rin ang magpapaalis sa inyo. Dahil ang tunay na kapangyarihan at ang tunay na gobyerno ay kami. Kami. Nabuhay ang bansang Pilipinas na walang mga senador, walang congressman, walang presidente. Noong panahon ng panahon, wala. Pero nabuhay ang Pilipinas. Kaya kung kayo rin lang naman mga congressman, hindi lahat ng congressman, hindi lahat ng senator ay masama. Meron dyan ilan-ilan na magagaling at matatalino at ginagampanan ang kanilang pagiging politician. Naglilingkod ng tama. Subalit ang masama, kulang na kulang sila sa numero. Kapag sila hindi umayon sa mga tarantadong politiko, pagkakaisahan sila at ide-demoralize at sisirain ang pagkatao hanggang sa matanggal ito. Ganun po ang laro ng politika sa atin, napakarumi. Tignan nyo si Congressman Kiko Barsaga. Isang bagong congressman, batang-bata. Subalit meron siyang pagmamahal sa ating bansa. May pagmamalasakit. Ano ngayon ang ginagawa nila? Sinisilipan nila ng butas para matanggal ito o para tanggalin ito. Kapag ikaw ay nasa tama at umaayon sa katuwiran, kalaban ka ng mga tarantadong kurakot na politiko. Subalit kapag ikaw ay tumulad sa kanila na magnanakaw, magkakasundo-sundo kayo at mananatili kang congressman or senador. Ganyan po karumi ang laro ng politika.
Kaya nga tayong mga simpleng mamamayan ay magkaisa na, manawagan at makiusap sa gobyernong ito na tama na po, sobra na. Isipin nyo naman, mga politiko, ang kalagayan ng ating bansa. Nakakahiya na tayo, pinagtatawanan na ang bansang Pilipinas. Na dati, ako bilang isang OFW, for 21 years of service, naabutan ko pa kung paano sumaludo ang mismong amo kong Arabo sa akin. Ang sabi nga sa akin, bansag sa akin, sagir na par, katirmuk. Sa Tagalog, maliit na tao, pero malaki ang utak. Ganyan kaano tayo, ganyan ka-respeto ang mga Pilipino sa labas ng bansa. Subalit ngayon, hindi nyo na mararanasan yun. Yung ganong pag-appreciate sa ating mga Pilipino. Dahil pinaapoy na ng mga kurakot na politikong ito. Kaya tama yung snap election yung sinasabing snap election na proposal ni Senator Cayetano, di ba? Snap election. Tama yan. Babalaat sa pwesto. Simulan uli na iboto ang tamang kandidato. Pero wag gagamitin ang smart magic. Huwag gagamitin ang smart magic dahil walang politikong matino na mananalo kapag nagpatuloy na ginamit ang smart magic. Kaya nga magic Biruin mo, isang pintot lang yan, 100,000 ang maitadaya. Sa totoo lang, panalo ang mga PDP. Halos lahat sila panalo yan. Pero dahil sa smart magic, natalo. Kaya walang kwenta ang eleksyon kapag nagpatuloy pa ang smart magic. Sana yung smart magic, isa muna na tanggalin ng mga politiko. Bakit ayaw nilang pagkaisahan tanggalin ang smart magic? Dahil pabor na pabor sa kanila ito. Hindi ka na mangangampanya, magbigay ka lang na lang ilang milyon sa COMELEC, panalo ka na. Pero ang hindi alam ng COMELEC, ang magdurusa ang bansang Pilipinas at ang salinlahi natin. Kaya ako nandito, hindi para na lang sa sarili ko kundi para sa next generation. Nakakaawa naman sila. Tayo kahit papano, nakatamasa tayo ng sagana kahit konti. Pero yung next generation, kawawa naman. Yung kuryente, sobra ng taas. Yung tubig, mandaraya. Alam nyo ba na ang tubig? Ito, mabanggit ko lang Ang tubig, maging alerto kayo. Ang tubig natin, 10 cubic meter ang minimum natin. Sa 10 cubic meter, 182 pesos. Ang tanong ito, pag yung 10 cubic meter na minimum ay natipid mo, halimbawa nakakonsumo ka lang ng 5 cubic meter, may 5 cubic meter kang natipid, pero hindi magbabago ang minimum. Tandaan nyo yan, pansinin nyo sa mga resibo nyo yan. Maging alerto kayo kung paano tayo dinadaya ng mga oligarko. Gamitin o hindi. Pero, pagdating ng 11 cubic meter, isang cubic meter lang ang sinobra natin. Magta-times 2 po. Yung 182, times 2 mo yan, magiging 300 plus. Tignan nyo katarantaduhan. Ina-allow ng mga politiko natin yung ganyang panggugulang, pandaraya sa ating mga mamamayan. Yan ay isang dahilan kung bakit ako nandito. Dahil puro kaletsyan na ang nangyayari sa ating gobyerno. Wala na pong pagpapaunlad sa buhay nating mga mahihirap. Tayo ay magpapatuloy na lang na mahirap, mahirap at mahirap. Hanggat hindi naaalis ang mga buwaboy sa gobyerno, lalong-lalo na ang incompetent leader na PBM, wala po tayong tatamasahing pagbabago sa bansang Pilipinas. Mahalin natin ang Pilipinas dahil ito ang ating bansa o bayang sinilangan. Kaya sana kayong mga nanonood dyan sa live nyo, pakiusap lang at panawagan din sa inyo. Magbahagi kayo ng inyong mga sentimento. Dahil walang magtutulungan dito, kundi tayong mga tunay na apektado.
habang sila 40 pieces na car, luxury car, habang sila may 6 na eroplano o helicopter, tayo lumalangoy sa baha. Kaya kung hindi tayo kikibo, kung hindi tayo magsasalita, sino pa ang aasahan ng bayang Pilipinas?